Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga balitang aking nakalap tungkol dito kay Pi Network. At ayan, simulan po natin sa ating unang balita rito na ibinahagi po ng Coin Central. Ayan, ano nga ba ang malalaking balita para kay Pi Network uh, na may kaugnayan dito sa tinatawag pong Token 2049 event. Ayan. Ngayong taon ay napakaraming inaabangan ang Pi community. Si Pi Network ay naghahanda po para sa malaking paglabas ng Token 2049 na event at ito po ay gaganapin sa bansang Singapore. Naka-focus po sila sa blockchain upgrades, mas malinaw na transparency sa kanilang roadmap, at pag-announce tungkol po sa $100 million Pi Ventures Fund. Ayan, matagal-tagal na rin na naririnig po natin yung tungkol dyan sa 100 million Pi Ventures Fund na yan. Ngayon ay ito ang isa sa pinakamalaking event. Yan, ito po yung Token 2049. Isa po ito sa pinakamahalagang event para kay Pi Network dahil dito po natin malalaman kung saan po ba patutungo ang project at kung gaano po kalapit ito sa mainstream adoption. Ngayon ay ano nga ba ang mga bagong upgrade dito sa Pi blockchain? Ayan, anong meron dito? Si Pi Network ay kasalukuyan pong nag-a-upgrade ng kanyang blockchain mula version 22 papunta sa version 23. Ito po ay napakahalagang hakbang dahil layunin po nitong pataasin ang scalability at performance ng network. Kapag naipatupad na po ang version 23, magiging mas mabilis ang transaction handling ni Pi at makakaya nitong mag-process or magproseso ng mas maraming transactions nang hindi po siya bumabagal. Kaya ang market impact po nito sa ang impact po nito sa market ay malaki dahil mas magiging attractive po itong si Pi sa mga developer at sa mga potential partners. Kapag mabilis at saka stable ang blockchain, mas mataas po ang chance na dumami ang decentralized applications na gagamit po ng Pi Network. Ito ay posibleng magbigay ng positibong pressure sa price ni Pi kapag fully launched na po sa mainnet. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang scalability at saka performance upgrade? Ayan. Ang scalability ay ang kakayahan po ng blockchain na humawak or mag-handle ng mas maraming user at mas maraming mga transactions. Kung hindi po maayos ang scalability, babagal ang buong network. Kaya sa paglipat po ni Pi sa version 23, pinapakita po nilang seryoso po silang ihanda ang kanilang ecosystem para sa mass adoption. Ito ay magandang sinyales para sa mga traders at holders ng Pi dahil kapag stable at mabilis ang network, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga tao sa paggamit po ng Pi sa tunay na transaction. Maaari itong magbigay ng mas mataas na perceived value para sa Picoin kapag ito po ay malista na sa mga major exchanges. Ayan, ilan lamang sa mga major exchanges natin ay ang kilalang si Binance at saka si Coinbase. Ayan, matindi po talaga ang magiging impact niyan kapag nalista na itong si Picoin sa mga major exchanges na yan. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang roadmap ni Pi Network. Nasaan na nga ba siya sa kanyang roadmap? Sa kabila po ng pagdami ng mga users
na higit 100 million globally. Ayan, ganyan na po katindi ang dami ng mga global users dito sa Pi Network. Ay wala pa rin pong inilalabas ang Pi Network na malinaw at detailed na roadmap. Hindi pa rin po malinaw kung kailan eksaktong ilalabas ang mainnet at kung kailan po malilista si PiCoin sa mga malalaking exchanges. Kaya sa mga nagtatanong dyan, kung kailan po ba malilista itong si PiCoin kay Binance, ay wala po pong inilalabas na eksaktong petsa or kung kailan po siya malilista. Kaya yan pa rin po. Kaya yan yung dahilan kung bakit maraming nakaabang sa update sa roadmap ng Pi Network. Kasi inaasahan po nila na dito po ilalabas kung kailan. Ngayon, ang kawalan po ng roadmap ay nagdudulot ito ng pagkabahala sa ilang mga investors. Dahil mahirap pong sukatin ang tunay na progress ng project. Kaya yan po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng roadmap. Ina-update po yan. Ayan, kasi yan po yung parang ginagamit ng mga investors na basihan. Ayan. Ngayon, kapag naglabas po ng malinaw na roadmap ang Pi Network dito sa gaganaping Token 2049 na event, maaari pong magkaroon ng renewed excitement ang community at ito po ang posibleng mag-trigger ng mas mataas na market activity kapag malapit na ang token listing. In short, isa po itong catalyst. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Pi App Studio. Ayan. Kung medyo matagal-tagal po na ninyong sinusubaybayan itong si Pi Network, ay malamang ay pamilyar na rin po kayo dito sa Pi App Studio na ito. Ngayon, ay ano na nga ba ang nangyayari ngayon dito sa Pi App Studio na ito? Sa mga hindi po nakakaalam, ang nitong nakalipas po na Pi Today 2025 ay dito po inilabas ang Pi App Studio na isang AI-powered no-code platform para makagawa ng dApps at chatbots sa Pi browser. Naka-create po or nakagawa ang community ng 7,900 dApps sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit mula noon ay kaunti na lamang ang balita tungkol sa mga susunod na features. Kaya yan, ganyan po katindi yung Pi App Studio nung una itong lumabas. Pero unti-unti po itong parang naglaho or parang nanghina. Ngayon ay may mga community members gaya po ni Woody Lightyear na nagsasabi na mahirap po kasing gamitin ang App Studio at kailangan pa ito ng mas malinaw na gabay at dagdag na functionality. Yan, ayon po yan kay Ginoong Woody Lightyear. In short, parang napaka-technical ng App Studio kaya nahihirapan yung majority na gamitin ito. Kaya kailangan daw po ng guide yan, at dagdag na functionality. Kung mag-a-announce po si Pi Network ng bagong updates at mas user-friendly na features para sa App Studio sa Token 2049, ito po ay makakatulong para mas maraming developers ang sumali at magtayo ng apps na gagamit po ng Pi. Ito ay posibleng magdala ng mas mataas na demand para kay PiCoin sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang $100 million Pi Venture Funds na yan. Ayan, ano nga ba ang layunin nito? Inilaunch po ng Pi Network ang $100 million na Pi Ventures Fund para tulungan ang mga startups at businesses na gagamit po ng PiCoin sa tunay na mundo. Ang pondo na ito ay malaking hakbang para gawing kapaki-pakinabang si Pi at hindi lang isang speculative asset.
Gayunpaman, marami pong community members ang humingi ng mas malinaw na detalye kung saan po napupunta ang pondo. Kapag inilabas po ng PICOR team ang mga case studies at breakdown kung paano po ginagamit ang $100 million fund, ito ay makakatulong para tumaas ang tiwala ng community at mga investors. Ang transparency ay mahalaga po para mapanatili ang momentum ng project. Yan, ngayon ay balikan naman po natin ulit ang Token 2049 event na yan. At alamin po natin kung ano ang aasahan natin sa event na ito. Ang Token 2049 event ay gaganapin po ito sa October 1 hanggang October 2. At personal po na magsasalita rito ang mismong founder na si Madam Cheng Jiao Fan. Inaasahan po ng buong Pi community na ito ang pagkakataon na makakuha po sila ng malinaw na sagot tungkol sa mainnet, sa App Studio Development at sa paggamit ng Pi Ventures Fund. Kaya yan po ulit yung tatlo na inaasahan ng Pi community na pag-uusapan dito sa event na tinatawag na Token 2049 tungkol sa mainnet, App Studio Development at ang Pi Ventures Fund. Ngayon kung malinaw po ang mga sagot na ibibigay ni Madam Cheng Jiao Fan, posible pong tumaas ang kumpiyansa ng market sa direksyon ni Pi Network. Ito ay maaari pong magdulot ng mas mataas na interest mula sa mga developers, investors at mga bagong users na gusto ring sumali sa ecosystem. At ayan, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang Token 2049 na event na ito ay isang pinakamalaking event po ito ni Pi Network ngayong taon. Kapag maayos po ang kanilang announcements tungkol sa version 23 upgrade, roadmap at Pi Ventures Fund, maaari pong magsimula ang panibagong yugto ng paglago ni Pi. Pero kung mananatili pong kulang ang transparency, baka lumamig po ang interest ng ilan sa community. Kaya sa kabuuan, ito ay isang make or break moment para kay Pi Network. Kung tama po ang kanilang strategy, maaring mas malapit po ang PiCoin sa mass adoption at posibleng magkaroon ng malaking epekto sa kanyang presyo kapag malista na ito sa mga major exchanges. Kaya, ayan.